Arlene, ano yung mga naging testimonya ng mga dati umanong miyembro ng religious group? Ilang mga dati umanong miyembro ng religious group ni Apollo Quiboloy na Kingdom of Jesus Christ o KJC ang tumestigo sa umano'y pang-aabuso nito sa mga menor de edad sa pagdinigyan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Dito naging emosyonal si alias Amanda na ikrunento ang kanyang pinagdaanan kay Quiboloy. Anya, 17 taong gulang lamang siya nang sinimulan umanong pagsamantalahan ng religious leader. Hindi anya nagawang questionin ang ginawa sa kanya dahil bahagi umano ng pagiging parte ng close and pastoral member ng grupo ang pagsakripisyo sa kanilang katawan. Paalala lamang po, masela ng ilang bahagi ng salaysay ni alias Amanda. Kinausap ako ni Miss Roy. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Quiboloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nakahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Quiboloy. Ang masasabi ko lang, sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng KJC compound. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakaka-recover. Bukod dito, hanggang ngayon, hindi rin umano inilalabas ang kanyang transcript of records para sa kanyang pag-aaral. Nagpalabas din ng video ang komite ng mga testimonya ng ilang Ukrainian nationals na naging miyembro na sina alias Sofia at alias Nina. Dito, isinanalisay nila ang naranasang pananamantala mula kay Quiboloy. Ilang testigo rin na nagsalita kaugnay ng paggamit sa mga bata para manlimos at magtrabaho. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros na siyang chairperson ng komite, ebidensya ang mga pang-aabuso ni Quiboloy ng child at sexual abuse at human trafficking. At tila mukhang pareho anya ang modus ni Quiboloy kay Senior Aguila kung saan ginagamit ang relihiyon para manlinlang at mang-abuso. Aga pinapasampi na ng komite si Quiboloy para dumalo na sa susunod na pagdinig. Nagpabot ng 2 imbitasyon ang komite kay Quiboloy, ngunit hindi ito dumalo sa pagdinig at nagpadala ng kanyang abogado. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa loob pa ng Pilipinas si Quiboloy. Aga sa ngayon nagpapatuloy pa ang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children at Family Relations and Gender Equality kaugnay ng issue. At yan mo ng update, balik sa iyo Aga. Maraming salamat, Arlene Delgado.